verses 12 to 14 o simulan natin sa 11. Okay, so simulan natin sa 11, ano? Ang sabi dito ni Paul, of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. So ang kausap niya rito ay mga mistulang, mga naunang mananampalataya kaysa sa atin sa pagkakilala sa Panginoon during the times and days ni Apostle Paul. And then sabi niya rito sa verse 12, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. So nandiyan na, no, sa ating screen. And are become such as have need of milk and not of strong meat. Sa Tagalog, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Then verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Last verse, sabi dito, but strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa may mga gulang, sa mga may gulang. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilalang mabuti at ang masama. Now, and then turn your Bible in 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3. Pero tuloy na natin hanggang verse 6. Siguro para makuha natin yung pinakabuod. Okay, hanggang verse 8. Okay, so sabi rito ni Paul sa mga taga-Korinto naman, ang kausap niya rito, ang sabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. At ako nga, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo tulad ng mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kaya kung papansinin po ninyo rito, mula doon sa panulat ni Pablo sa mga mananampalataya na nauna sa atin, doon sa book of Hebrews, binanggit niya yung salitang pagiging sanggol. Okay, na ito ay hindi po sa pisikal, kundi sa spiritual. Sabihin natin lahat spiritual. Okay, sabihin natin lahat spiritual. Pagiging sanggol hindi sa pisikal, kundi sa spiritual. So dito sa unang Korinto, kausap dito ni Pablo naman ang mga mananampalataya sa Korinto at muli niyang binanggit ang pagiging sanggol kay Kristo. Na again, ito ay sa spiritual. At ang sabi niya rito, I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. Kinandili ko kayo ng gatas. Pinakain ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Biro niyan, hindi ng lamang kati, ibig sabihin hindi ng karne. Sapagkat kayo'y wala pang kaya noon, wala na ngayon. Sabi niya, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Namistulang ang ipinapaunawa dito ni Pablo na hindi nyo kayang i-digest. Hindi nyo kayang nguyain. Dahil ang sanggol hindi kayang ngumuya ng bulalo. Sino may mga anak dito na sanggol pa lang? Meron ba? Okay, si Brother Ram, yung anak mo, di ba? Ilang buwan na yan, Brad? Ilang taon na? 9 months, wala pa nga isang taon eh. Pinakain nyo na ba ng bulalo yan si Slaughter? Naku, hindi pa.
Dahil wala siyang kaya. Yan ang tukoy dito ni Pablo eh. Ang isang sanggol sa pisikal, hindi pa niya kayang ngumuya ng isang karne na ito ay mistulang nangangailangan ng gilagid na may ngipin. Dahil yung iba kahit walang ngipin, nakakagakad kaya. Hanggang sa yung karne ay mistulang unti-unti na lang na nalulusaw. Pero ang tinutukoy doon, wala pang kakayanan para ito ay i-digest. And then verse 3, For ye are yet carnal, for whereas there is among you inveighing and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? So ito na, binigyan na ni Pablo ng higit na unawa ang kalagayan ng mga taga-Korinto kung bakit tinawag niya silang mga sanggol kay Kristo. At silang sabi rito, sapagkat kayo'y mga nasa laman pa. Ibig sabihin, lumalakad pa rin sila sa luma nilang pagkatao. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong pagkatao kay Kristo at meron pa rin tayong pagkatao sa laman. Nang ibig sabihin yung dati nating buhay, yung dati nating pagkatao. Di ba, dito rin sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang sino mang na kay Kristo, siya ay nagiging bagong nilalang. Pero bagong nilalang tayo, pero hindi po nawawala yung ating lumang pagkalalang. Na ibig sabihin yan, yung luma nating pagkatao. Ang lahat ay magsabing amen. Na yan ay madalas na nagiging problema ng maraming mga mananampalataya na katulad natin. Dahil kadalasan, pag hindi nasunod yung kagustuhan ng Espiritu, ang nangingibabaw ay yung kagustuhan ng laman. Na ang ibig sabihin niya, yung luma nating pagkatao. Ang lahat ay magsabing amen. Sapagkat samantalang sa inyo, sabi dito ni Pablo, dinitalye na niya, kung bakit niya sinabi na sila'y nasa laman pa. Ang ibig sabihin niya, nangingibabaw yung luma nilang pagkatao kaysa sa spiritual nilang pagkatao bilang mga mananampalataya. Dahil ang sabi niya rito, sa inyo'y may mga paninibugho, envying, mga pagtatalo, strife. Hindi baga kayo'y mga nasa laman pa? At kayo'y nagsinisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. So pagtatalo, paninibugho, pagkakabahabahagi. So ang yan, binanggit ni Pablo, na mistulang sinyales, sabi ni Pablo, na kayo ay mga sanggol pa rin. Ang lahat ay magsabing amen. Then talatang 4, For while one said, I am Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? So sabi ni Pablo, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ng iba naman ako ay kay Apollos, ang sabi dito ni Pablo, ito rin ay mga tanda na kayo ay nasa inyong luma pa rin pagkatao. Dahil sumunod na talatang sabi ni Pablo, who then is Paul and who is Apollos, but ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Ano nga ba at sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ay ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. And then ang sabi sa talatang 6, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God, amen, that giveth the increase. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig. Ang ibig sabihin ni Pablo, walang magagawa ang nagdilig at nagtanim. Nang ibig sabihin ni Pablo rito, limitado ang nagtanim sa kanyang kakayanan, limitado ang nagdilig sa kanyang magagawa. Dahil kung speaking sa paglago, sabi ni Pablo, wala doon sa nagtanim at wala din doon sa nagdilig. Kundi ang paglago, ang sabi ni Pablo, ay nasa Diyos. Grabing kapahayagan, And then sabi sa talatang 8, now he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his labor. Ito naman ang maganda. Yes, may limitasyon yung nagtatanim. Hindi lahat
ay may kakayanan yung nagdidilig o nasa kanyang susi ng paglago. Pero sabi dito ni Pablo, ang dalawang ito ay tatanggap ng kanilang kagantihan o gantimpala ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, ang ating lesson ngayong gabi ay may pamagat na nagsasabing, sino sa inyo ang nagme-maintenance na? Taas ang kamay. May maintenance na ba kayo? Ayaw nyo pang magtaas ng kamay. Thank you, Brother Demi. Ikaw lang yung talaga yung pinakamatapang ngayon. Okay, so sabi nga nila, ang maintenance ay kakambal na ng buhay pag ikaw ay tumawid na ng edad na 50 pataas. Yung iba pa nga mas maaga kaya. Ang lahat ay magsabing Amen. Pero hindi ibig sabihin yan, mga kapatid, na tutuldukan nyo na yung buhay po nila dahil may maintenance na. Ang nakakatakot nga raw, yung walang maintenance eh. Nandiyan ba kayo? So ang pag-uusapan natin ngayon, maintenance. Ang gandang lesson, ano? Pero ang ating lesson ngayong gabi ay sabihin natin lahat, high maintenance. Okay, ulitin natin, high maintenance. Now, pag ginamit natin yung salitang maintenance, sinisingle out kaya natin yung mga elderly, yung mga senior. Pero ilagay natin dyan, pwede ba natin ilagay, open and close parenthesis, high maintenance, then after that, open and close parenthesis, high maintenance believer. Para naman, hindi naman masasaktan yung mga katulad nating may edad na tumiedad. So, hindi lang para sa kanilang araling ito. Ang lahat ay magsabing Amen. Actually, ang focus natin ay hindi po sa physical, kundi sa spiritual. Speaking of high maintenance, sa Tagalog, tinignan ko, ito ay mataas na pagpapanatili. Yan ang Tagalog na ibinigay na kahulugan ng salitang high maintenance. Hindi lang pagpapanatili, kundi mataas. Kailangan, bigyan mo ng higit na pansin. Sabihin natin lahat ng Amen. Bigyan mo ng higit na panahon dahil mataas nga na pagpapanatili. So sa mga talata na ating nabasa, ito po ang ating pinaka-teksto na nandun na yung pinakabuod ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Gusto kong simulan ang aral na ito sa pamamagitan ng unawa na nasa inyong notes, na ito ay nagsasabi na sa bawat iglesia ay makakasumpong po tayo ng dalawang uri ng mga mananampalataya. Sa bawat simbahan, sa bawat kongregasyon, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, hindi lang sa Baguio Church, kundi lahat ng kongregasyon, sabihin natin lahat ng kongregasyon, lahat ng simbahan. Hindi po yan dahil nagdidepende sa pastor, hindi po yan nagdidepende dahil sa lokasyon, hindi po nagdidepende yan dahil sa structure na kanilang ginagamit sa kanilang mga pagtitipon, pero ito po ang buong katotohanan at pawang katotohanan na merong dalawang klasing mananampalataya sa bawat simbahan o sa bawat kongregasyon. Ang una ay ito, those who grow. Malaki ba yung pagkasulat yan? Kaya nyo bang basahin? Ayon. Mukhang yan na yung pinakamalaking font na kaya nilang gawin. Pwede yung lakihan ng konti. So those who grow, that's the first type of believer. And the second one is this, those who must constantly be carried. So ang una, nasa yung notes naman yan, ay yung mga lumalago. Umalago at patuloy na lumalago. At ang pangalawang uri o klase ng mga mananampalataya ay yung madalas na kailangan mong alalayan. At hanggang ngayon, inaalalayan. Ang tawag ko sa kanila ay mga spiritual PWDs. Di ba, ngayon may slot kaya sa mga parking area ang mga PWD? Na pag wala ka maparkingan, subukan mo.
Basta pagbaba mo, see to it na obviously, PWD ka. At maaring ito ay sa physical, ano? Pero itong tinutukoy dito na isang klase at tipo ng mga mananampalataya, ito yung madalas at kailangan, constantly. Pag sinabing constantly, hindi lang once in a blue moon, pero kailangan, madalas, naalalayan mo siya spiritually. Yan yung dalawang uri ng mananampalataya. Alam nyo ba na ang dalawang ito, God loves both of them. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God loves those who grow, and He also loves those who constantly be carried. Hindi natin yan pwedeng palabasin sa simbahan. Hindi pwedeng tanggalin yan sa kanyang kinaupuan. Hindi natin isasara ang pintuan ng simbahang ito. Doon sa mga mananampalataya na kailangan na sana silang mag-akay ng mga bagong kaluluwa, pero hanggang ngayon, sila pa rin ang inaakay. Meron ba kayong ganyang kilala sa ibang simbahan? Sa ibang simbahan na lang, wag dito. Baka sabihin nyo, nami-personal sila pag sinabi mong, yes, dito kilala ko. No. Alam nyo, totoo yan Pero magandang balita, mahal ng Diyos ang dalawang klase ng mga mananampalatayang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang nais ng Diyos, yung una ay patuloy na lumago. Alam nyo bang, speaking of paglago, walang katapusan kayang paglago natin. Don't tell me na narating mo na yung level, yung pinaka-peak ng paglago. At sasabihin mong, Pastor, exempted na ako sa paglago dahil narating ko na yung pinaka-peak ng spiritual maturity. Tagal-tagal na rin tayong nasa gawain ng Panginoon, pero wala pang mananampalataya na lumapit sa akin at ganyan ang sinabi. Duminsan, obviously, yun ang sinasabi niya. At sinasabi ng iba. Kasi iba kasi yung nagsasabi kaysa doon sa masesense mo madidiscern mo Ang lahat ay magsabing amen. Sino rito may Holy Ghost? Sasang kabay? So hindi lang ikaw ang may Holy Ghost. Kaya tayong lahat may Holy Ghost na mga tumanggap na nag-speaking in other tongues. Yun ang evidence. At may mga pagkakataon kaya. May mga mananampalatayang ganyan. Hindi man lumalabas sa bibig, but with their action, masesense mo na mistulang sinasabi niya, matured na ako, Pastor. Narating ko na yung pinaka-peak. Pero alam niyo ba, mga kapatid, as far as growing is concerned, in the Lord, there's no peak na sinasabi natin. There's no dead end na sinasabi natin. Dahil habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, wala pong katapusan at paghinto ang patuloy na paglago. Sige, palakpak sa Panginoon. Pag nag-rapture na, yun na yung pinaka-dead end. Ang lahat ay magsabing amen. Pero hanggat hindi nangyayari yun, wala pa yun, mga kapatid. And then the second one, ay gusto ng Diyos na lumago yung mga constantly na inaakay hanggang ngayon. Now, a high-maintenance believer is someone who, despite of many years in the church, para magkaroon kayo ng idea, Pastor, anong ibig sabihin ng high-maintenance na believer? Okay, you can jot this down. Wala ito sa inyong notes para may silbi naman yung ballpen nyo na nandyan. Okay? Makinig kayo. Ang sabi rito ay high-maintenance believer is someone who that despite of many years in the church, na kahit gaano nakatagal sa simbahan, still requires constant attention. Yan ang high-maintenance na believer. It requires a constant attention, constant reminders, constant rescuing, constant follow-ups and visitations.
instead of becoming someone who help others grow. So yung believer na yan, na naghahanap pa rin ng follow-up and visitation, kahit matagal na sa simbahan, matagal nang mananampalataya, na pag hindi nadalaw, hindi magsisimba, that is a high-maintenance believer. Pag hindi na follow-up, hindi dadalo ng midweek Bible study, that is a high-maintenance believer. Pag hindi na kumusta at nakamayan, paglabas niya sa simbahan, at sa susunod na gawain, hindi mo na maagilap sa kanyang upuan, that is a high-maintenance believer. Yan yung nakakabinging katahimikan. Pero yan ang katotohanan at pawang katotohanan. Dahil ang high-maintenance believer, mga kapatid, ay nangangailangan ng atensyon eh. Dahil, bakit kaya? Ang ginamit dito ni Pablo ay sanggol. Iyan ang example ni Pablo. Ang sanggol nangangailangan ng atensyon. Attention seeker ang sanggol. Alam nyo ba yan? Na naging sanggol ka rin? Sino rito ang lumabas na taong-tao na? Dumaan tayo sa pagiging sanggol. Physical at spiritual. So yun ang analogy kaya dito ni Pablo. Ang ganda, simple lang eh. Napaka-practical. Pero ang unawa ay, masasabi natin naglalaman ng napaka-liwanag na kapahayagan. So dito mga kapatid, kung sa physical ay totoo, the same thing din sa spiritual. Kaya dito nga sabi ni Pablo, panahon na. Sabihin natin lahat, panahon na lumago tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So speaking of paglago, again walang katapusan yan. Now, let's go to the profile. Sabihin natin lahat, profile. Tingnan natin yung FB profile ng high maintenance believer. Na-scroll nyo ba? Nakita nyo ba sa FB page yung profile ng high maintenance believer? Okay, tingnan natin. Eto, nandito Hebrews 5:12. Ang sabi dito ni Pablo, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muling, sabi nito, kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. So again, ang profile ng high maintenance believer ay ito. Number 1 in your notes, easily offended. The blank is offended. Madaling masaktan. Sinong nasaktan sa inyo nung mga nakaraang linggo lang? Taas ang kamay. Meron bang normal kayang masaktan? Pero yung madaling masaktan, iba yun. Easily offended is one of the profile of a high-maintenance believer. At ang isang tao, ang isang mananampalataya na madaling masaktan spiritually, mga kapatid, alam nyo ba na ang obvious na mapapansin mo ito, they break fellowship over small things. Ang isang taong offended, madalas, ang senyales sa susunod na pagtitipon, hindi mo na maagilap. Kaya di ba tayo rito, sino yung mga nagmo-monitor sa kanilang mga kasama? Meron tayong ganyang directives eh. Minomonitor ng mga young people yung kanilang mga co-young people. Brother Joshua, ginagawa ba yan hanggang ngayon? Sino yung mga hindi nakakadalo ng Friday services every Sunday? Sa LM, Sister Juliet, minomonitor pa ba? Yung mga hindi dumadalo ng Sunday, nakailang Sunday na o kaya Wednesday,
Sa mga tatay, Brother Digno, minomonitor pa ba? Inalam nyo ba yung dahilan bakit hindi sila nakapagsimba? May mga pagkakataon na maaring iba, may sakit, physical. Pero iba yung sakit na pag ang sakit ay tumatago sa buto, sabi nila na sakit ng damdamin, sakit ng loob, offended. Ang lahat ay magsabing offended. Alam niyo ba na sa huling mga panahong ito, ang isang sinyales, napakaraming sinyales, na tayo nasa huling mga araw. But read your Bible. One of the many clear signs na we are now living in the last days, sabi ng banal na kasulatan ay marami ang ma-offend. Many shall be offended. At dito, speaking of the profile of a high-maintenance believer, dahil siya nga'y sanggol, mga kapatid, at obviously, hindi pa siya kumakain at nakakapag-digest ng matitigas na pagkain, at ang kanyang madalas na gustong kainin lang ay yung malalambot o gatas na pagkain, they were easily offended. And they break fellowship, sabi nga rito, over small things. Madali silang magdistansya, mag-social distancing. Pag dumaan ang ganitong pagsusubok, bisto lang pagsusubok kaya ito. And then ano pa ang isa? They expect everyone to adjust for them. Ang isang high-maintenance na believer, dahil siya nga ay sanggol spiritually, mga kapatid, huwag kang umasa na siyang mag-a-adjust para sa iyo. Ikaw ang mag-a-adjust palagi para sa kanya. Palagi mo siya nga amuin, palagi mo siya, kaya baby, di ba? Ibi-baby mo palagi. Kahit obviously siya yung may pagkakamali o siya yung merong pagkukulang, ikaw yung hihingi ng tawad, ikaw yung magpapasensya. Wow! Ang lahat ay magsabing amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So, ito ang isang sinyales sa kanyang katauhan. He is so easily na-offend. Spiritually immature believers, you know what? Ay obviously, ito yung isa sa mga sinyales. Then pangalawa, tingnan natin sa ating notes. Okay, ang isa sa mga profile ng isang high-maintenance believer ay dependent. Palaging umaasa. Magandang umasa ka sa Panginoon, di ba? Ang pag-asa natin nasa Panginoon. Pero yung dependent ka palagi. Dependent but not disciplined. Okay? Na ang ibig sabihin niyan, they always want to be prayed for. But seldom pray on their own. Maganda kaya na nagpapa-prayer request palagi. Pero yung palagi kang humingi ng prayer, na ikaw mismo hindi ka nagpipray, ibang usapan yun. Ang isang high-maintenance believer ay ganun. Palaging bukang bibig niya, ipag-pray mo siya. Pag-pray mo naman ako bro, ipag-pray mo naman ako sister. Ang tanong, nagpipray kaya siya sa kanyang sarili? Dependent spiritually dependent siya. Okay, they need constant encouragement but never encourage others. So, palaging nangangailangan ng pagpapalakas. Encourage mo siya, pero hindi siya makapagbigay ng word of encouragement. Ang isang high-maintenance believer ay ganoon ang kanyang pagkatao. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya nga, dito sa mga talata na ating nabasa, ay obviously pinakita dito ni Pablo ang profile ng isang high-maintenance believer. Alam nyo ba ng isang sasakyan na palaging nangangailangan alam nyo, may mga sasakyan kaya na para umandar, itutulak mo. At ang ganyang sasakyan, usually, hindi nagpa-function yung battery,
o kaya naman wala ng gasolina o krudo. Pero ibang problema. Pag okay naman ang krudo, okay naman ang baterya, at hindi may start, kapatid at kaibigan, panahon na dapat dalhin yan. Kung hindi man sa junk shop, sa shop na talagang merong nakakaalam doon sa sitwasyon na pinagdaraanan ng sasakyang yan. Alam nyo ba, spiritually speaking, ang pinaka-shop ng lahat ng mga maintenance believer ay walang iba sa presensya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes! Alam nyo ba na some believers have everything needed for growth. Sabi nga ng isang writer, but they refuse to take the initiative to grow. Tuwing linggo na lang na ginawa ng Diyos kaya, may mensahe. Tuwing Miyerkules kaya, may pagtuturo. Sabi nga natin tignan natin yung ating calendar sa taong ito. Alam nyo, ng 2025. Ang daming seminar. Ang dami nating mga conferences. Magkabi-kabila. Meron pa nga tayong mga zonal events. May mga sectional events. Mga kapatid, and then may mga church events pa tayo. Ang daming mga pagtuturo, ang daming mga pangangaral. Pero ang isang high maintenance na mananampalataya, wala siyang initiative sa kanyang sarili para tulungan niya na siya'y lumago sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo, sa profile ng isang high maintenance na believer, in your notes, self-focused but not mission-focused. Ang focus ng isang high maintenance na believer ay sa sarili niya. Kaya nga ang sanggol, attention seeker ang sanggol . Kaya pag umiyak ang sanggol, ibig sabihin yan, pansinin mo yan. Dahil walang sanggol kaya na hindi po attention seeker. Yun ang attitude ng sanggol . So spiritually, ang isang high maintenance believer ay the same thing. Ang focus niya ay sa kanyang sarili. At ang ganitong mananampalataya, alam niyo ba na everything is for a high maintenance believer, everything is what can the church do for me? Ito yung miyembro, mga kapatid, na ang palaging laban ng isip niya o bukang bibig niya ay ito. Ano bang may tutulong sa akin ng simbahang ito? Ano bang may tutulong sa akin ng simbahan? Palagi niyang pinaghahanapan ang may tutulong ng simbahan sa kanya. Instead, na ang kanyang isipin ay, ano kayang may tutulong ko sa gawain ng Panginoon? Sabi ko kanina sa simula ng ating aral, bawat simbahan may dalawang uri ng mga mananampalataya. Ito yung malaguna at patuloy na lumalago. Pangalawa na uri ay ito naman yung mga mananampalataya na hanggang ngayon, sa tagal na naglilingkod sa Diyos, kailangan mo pa rin akayin. Kako nga mga spiritual PWDs na hindi naman nagkukulang ang sustento sa salita ng Diyos. Hindi naman nagkukulang ang mga pagtuturo at pangangaral sa salita ng Diyos. Sapat-sapat naman kaya ang ating mga fellowship at mga conferences. Pero bakit walang paglago? Dahil ito nga ang kalagayan nila ay katulad sa sinasabi ni Pablo na sa tagal nyo nang naglilingkod sa Diyos, dapat kayo na yung nagpapalakas. Kayo na yung nagiging kalakasan. Kayo na yung mga nagtuturo. Kayo na yung mga bumibisita. Kayo na yung mga nagpa-follow up. Hello? Kayo na yung mga nagba-Bible study. Ganda nung patotoo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun ang dapat. Sabihin natin lahat, yun ang dapat. So yan ang unawa dito sa mga salita ng Diyos. So, ang kaisipan ng ganitong mga mananampalataya, katulad ng sinabi ko na, palagi nilang iniisip, what can the church do for me? Instead of what can I do for the church?
At ang attitude pa ng high maintenance believer ay ito, what's in it for me? Ano bang meron para sa akin? Alam nyo, ang salitang what's in it for me, the meaning of that attitude is this. This is a person who is self-centered, mindset-focused on personal gain, benefits, or rewards. So ito yung mga mananampalataya na ang iniisip na ay para lang sa kanyang sarili. Kung ano yung pwede niyang makuha para sa kanyang sarili, ano yung magiging pakinabang niya para sa kanyang sarili, ano yung maigaganti para sa kanyang sarili. They seldom think, how can I serve God and others? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, ang pagiging self-centered, sabi ko nga, isa rin ito sa mga sinyales sa huling mga araw. 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2, if you will open your Bible. In the last days, perilous times shall come, sabi doon ni Pablo. Men shall be lovers of their own selves. That is self-focused. That is self-centeredness. Now, beside that verse, 2 Timothy 3, 1 and 2, pwede nyo rin buksan sa Philippians 2, verse number 3. Allow me to read this from the New Living Translation. Ang sabi rito ng Philippians 2 and verse 3 sa New Living Translation, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Grabing unawa, no? Don't be selfish, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Don't try to impress others. Nang ibig sabihin yan, huwag kang masyadong nag-a-attract ng atensyon. Dahil ang madalas na nag-a-attract ng atensyon, ito'y sinyales ng pagiging sanggol. Pwede ko bang sabihin ng daming mananampalataya na sanggurilya? Walang terminology ganyan. Nang ibig sabihin, lumaki na't lahat. Tumagal na't lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Pag hindi mo napansin, bukas makalawa, magtatampo na. Pag hindi mo napansin at nakumusta at nabati, bukas makalawa, hindi na magsisimba. Wala yan dito sa Calvary Tabernacle. Noon. Aywan ko lang ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Tagalog, ang sabi dito ni Pablo, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa pag-aangad na maitaas ang sarili. Ibig sabihin, dito ang daming aral para sa atin dito na huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin. Alam nyo, dapat pag tayo ay nagpagamit sa gawain ng Panginoon, sa anumang aspeto ng gawain, hindi para sa sariling agenda. Kako, hindi para sa sariling agenda. Iisang agenda natin sa gawain ng Panginoon, hindi para maitaas ka, hindi para magpa-impress ka, hindi para palakpakan ka, kundi maluwalhati ang Diyos sa lahat. Sabihin natin lahat, sa lahat ng ginagawa natin sa Kanyang pangalan. Kaya kung hindi ka natapik sa balikat, pagkatapos ng napakaganda mong awitin, pag hindi ka na-appreciate pagkatapos ng napakaganda mong pangangaral o pagtuturo, pag hindi ka na-appreciate o nabigyan ng recognition sa tagal mo na naglilingkod at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon,
Huwag kang magmumukmuk sa sulok. Kako, huwag kang magmumukmuk sa sulok. Ha? Huwag kang magtatampo. Hello? Huwag kang masasaktan. Huwag kang magsa-shopping ng ibang simbahan. Huwag kang maghahanap ng ibang pastor. Dahil sinyales yan ng pagiging sanggol. Kung ganon ang ating kaisipan. Malamig ang panahon, di ba? Pero ibang init ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ha? Oh yes. High maintenance. Ha? High maintenance believer. Kako, nasa lahat ng simbahan yan. Huwag niyong isipin na sa ibang simbahan walang ganyan. Nagkakamali ka. Sa unang pagdalo siguro parang feeling mo okay lahat sila. Walang high maintenance believer ito. Pero pag nagtagal-tagal ka na at nakilala mo na, may kasama ka pala doon na high maintenance believer din. Kaya sabi nga nila, the same feather, ayun na, nagkakasundo na. Okay, so now, tignan natin, ang sabi dito ni Pablo, sa paghahangad na maitas ang sarili, sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa, at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Alam nyo ba na ang vacuum cleaner, ang nature ng vacuum cleaner, kung titignan nyo, ay humihigop lang. Usually ang trabaho niya Hindi pwede maging vacuum cleaner yan kung hindi yan humihigop. Di ba? Ang trabaho niyan, higupin lahat ng mga pwede niyang mahigop dyan, alikabok, lahat ng dumi. Alam niyo, ang isang high maintenance believer ay ganun din. High maintenance believers absorb resources. Ibig sabihin, sila yung mga consumers, but don't contribute to the work. Hindi sila contributors. Pwede ko bang bigyan ng description na karagdagang profile ang isang maintenance believer or high maintenance believer kumpara doon sa isang believer na alam na natin na kabaliktaran, the opposite. Okay, eto yan Ang isang high maintenance believer ay consumer. Dahil immature siya, spiritually siya ay sanggol. Okay, nagkukonsume siya ng resources na madalas. Pero ang isang matured na mananampalataya, ang nature naman niya ay contributor. Ibig sabihin, siya yung nagko-contribute na madalas sa gawain ng Panginoon. Alam niyo ba na this kind of people, itong mga high maintenance believer, ang nature po nila ay consumers rather than contributors. Members who are consumers rather than contributors are individuals who primarily take or receive value from an organization, community, or team without providing reciprocal effort, time, or support, sabi nga rito. And they are often characterized as passive observers or spectators rather than active participants. Yan ang kaibahan ng consumer sa isang contributor. Hear me Sundan nyo ito dahil wala ito sa notes nyo. Karagdagang ito na unawa kung masasagap po ninyo ang ilan sa mga babanggitin ko ngayon. Ang isang consumer, ang karakteristik niya ito, spectators and observers sila. While ang isang contributor, ang kanyang karakteristik naman ay participators. They participate actively. Yan ang kabaliktaran, yan ang opposite, yan ang difference ng consumer sa isang
contributor. Ang consumer ay spectators and observer. They attend events. Dumadalo naman sa gawain. Okay? Ang mga consumers, they attend events, use resources, or participate in discussion without actively engaging or contributing their own ideas or support. So while ang isang contributors, dahil sila'y mga participators at actively nagpa-participate sila, they fulfill their responsibilities and play their role in supporting the team or community. So yun ang kaibahan ng consumer sa contributor. Na ito yung kaibahan ng isang high maintenance na believer sa isang believer na matured na. Dahil ang isang high maintenance believer ay immature. While ang isang masasabi natin na matured believer ay hindi na nga katulad sa isang high maintenance na nangangailangan ng constant attention. Now, another difference, mga kapatid, ng isang consumer sa isang contributor ay ito. Okay, consumers are focusing on receiving. Their primary mindset is see it and get. Eat and get. See it and get. Dinagdag ko lang yung eat. Dahil ang sarap kayang umupo na may kinakain. But their primary mindset is sit and get, or what they can gain for themselves, rather than how they can help others. Dahil ang focus ng isang consumer ay kung ano lang yung pwede niyang ma-absorb sa kanyang sarili. While ang isang contributor ay ito, he give more than they take. Ang contributor, nagbibigay ng higit pa sa kanyang pwedeng makuha. Wow! Sabihin natin lahat, amen? They give more. They give more than they take. A contributor, on balance, gives more time, effort, and support than they consume. Wow! So yun ang kaibahan ng consumer sa contributor. Na sa isang mananampalataya, mga kapatid, yun ang makikita natin sa isang immature na mananampalataya compared sa isang matured na mananampalataya. And one thing more, mga kapatid, just for us to understand the difference between the consumer and the contributors, consumers is this, they criticize without giving the solution. Criticism without solutions. Consumers may be quick to point out flaws or complain when things do not meet their personal preferences, but offer no solutions or assistance for improvement. Ang mga consumers nakakapansin sa mga pagkakamali, nakakapansin sa mga problema, nakakapansin sa mga sabihin natin mga flaws. Pero ang isang contributor, mga kapatid, kabaliktaran ay ito. Ang isang contributor, they offer support and solutions. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, they also see the flaws, but they look for ways to help. Sabihin natin lahat, to help and support. Often going the extra mile. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaibahan ng consumer sa contributor. Ang isang consumer, wala siyang ginawa kundi pumuna. Wala siyang ginawa kundi i-magnify yung kawalan, i-magnify yung kakulangan. Pero hindi naman nag-iisip kung anong maitutulong. Hindi naman nag-iisip kung ano ang pwede niyang may bahaging solusyon. Pero ang isang contributor, pag nakakita ng isang pangangailangan, nakakita ng isang sitwasyon, nakakita ng isang masasabi po nating problema, sabihin na lang natin, siya po'y very willing, amen, to go the extra
mile by, amen, showing, lending His help and support. How about that? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, sige, dagdagan pa natin yung ating palakpak sa Panginoon. Now, Roman numeral number 2 in your notes. The problem with being a high-maintenance believer. Ito yung problema sa isang high-maintenance na believer, mga kapatid. Ang sabi daw ni Pablo sa 1 Corinthians 3, 1-3, sinabi niya doon, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ." Ang sabi niya rito, mga kapatid, hindi ako nakakapagsalita o makapagsalita sa inyo tulad ng isang nasa espiritu, kundi tulad ng nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Na itong problema ng isang high-maintenance believer, una ay ito, in your notes, it slows down growth. Ito yung nagpapabagal sa paglago. Sabihin natin lahat, nagpapabagal sa paglago. Dahil bakit? Sa isang simbahan na puno ng high maintenance na believer, alam nyo ang nagiging impact, alam nyo naging effect. Imbis na ang simbahan ay makausad, mga kapatid, makapag full blast, sabihin na lang natin, ng usad. Katulad sa sasakyan, pagka inapakan mo ang accelerator, Brother Marlon, ay talagang arangkada ng mabilis. Pero pag may mabigat kang daladala, hindi mo halos maramdaman yung arangkada ng lakas ng sasakyan dahil meron kang binubuhat-buhat na kakaibang bigat na hindi nakakatulong sa pag-usad ng sasakyan. The same thing sa gawain ng Panginoon kaya. Kahit gaano kaganda ang programa, kahit gaano kaganda, mga kapatid, ang mga gusto natin gawin sa gawain ng Panginoon, pero iniisip natin lagi na baka may masaktan. Hello? Niisip natin yung mga high maintenance na believer. Naku, pastor, baka masaktan sila sa ganyang kalaki ng pledge. Sa ganyang kalaki ng registration. Alam nyo ba, nagiging bone of contention minsan yung mga registrations natin. Hindi makakadalo yung iba. Dahil iniisip natin, baka wala silang kakayanan. Kung iisipin natin, para rin sa kanilang sarili, bumabalik kaya yun sa kanilang sarili. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya minsan sa mga meeting, ang nagiging problema, yung laki ng registration eh. Pero pag breakdown na yung registration, lumalabas na hindi naman nagiging income kaya para sa ating mga programa, yung pinakamalaking halaga doon, kundi bumabalik din sa kanila. Sa kanilang tulugan, sa kanilang pagkain, and then sa marami pang mga add-ons na nakapaloob doon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang iniisip natin ay lagi yung, sino kaya yung, baka hindi kaya ang iba eh. So it slows down growth. Nagpapabagal yan sa pag-usad ng ating mga gawain. Instead of moving forward, these people, they keep going in circles. Alam nyo sa Hebrews 5:11-12-14, etong sabi rito sa Message Translation. Pinalagay ko yan dahil kakaiba yung unawa dito sa Message Translation ng Hebrews 5:11-12. Ang sabi dito ni Pablo, I have a lot more to say about this. But it is hard to get it across to you since you pick up this bad habit of not listening. Alam niyo ba ang hindi pakikinig? It is a bad habit according to Paul. Sabihin natin lahat, bad habit of not listening. Iba yung hindi mo naunawaan. Kaya kailangan ipaliwanag ulit. Pero yung unawang-unawa mo, pero ayaw mong pakinggan, iba yun. Sabihin natin lahat, iba yun. Na napaka-basic, napaka-elementary. Pero hindi mo tinatanggap. You have a bad attitude. That is a bad habit.
According to Paul, it is a bad habit of not listening. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, magkaroon tayo ng attitude kaya't habit na. Sabi ko nga sa inyo, yung attitude na I receive the word. Attitude. Kahit gaano kasakit, tanggapin mo lang. Kahit gaano katigas, tanggapin mo lang. Sabihin natin lahat ng thank you, Jesus. At sabi dito ni Pablo, by this time, sabi niya, you ought to be teachers yourselves. Yet, here I find you need someone to sit down with you and go over the basics on God again. Starting from square one, baby's milk, when you should have been on solid food long ago. Milk is for beginners, inexperienced in God's ways. Solid food is for the mature who have some practice in telling right from wrong. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And then number 2, in your notes, ito ngayon ang problema ng isang high-maintenance believer. Hindi lang nagpapabagal ang paglago, but it burdens leaders and the church. Pag sinabing burden, it burdens, nagiging pabigat. Sabihin natin, nagiging pabigat. Ang parabi, pabigatan. It burden leaders and the church. Alam niyo ba na hindi madaling maging leader? Sino gusto maging leader? Maaring ang gusto mo lang title. Gusto mo lang position. Gusto mo lang recognition. Pero pwede ko bang liwanagin ang pagiging leader ay hindi po sa pangalan lang, hindi sa title lang, hindi sa recognition lang. Hindi doon sa mga benefits na maaring meron nakakambal niyan. Dahil ang pagiging leader, mga kapatid, ito'y responsibility. Trabaho ito sa madaling salita. Kaya kung gusto mo maging leader, ang tanong, gusto mo bang tumanggap ng trabaho? Kung gusto mo lang tanggapin ay palakpak. At mga appreciation, mga kapatid, kulang ang unawa mo ng pagiging leader. Dahil ang pagiging leader ay kadalasan, trabaho ito. Gampanin ito. Okay? At alam niyo ba, na ang pagiging leader sa gawain ng Panginoon, lalong nagiging mabigat pag may mga pabigat. Pwede bang tumayo yung mga leaders natin sa mga department? Tumayo kayo. Kilala nyo yung sarili nyo eh. Mga foreheads. Mga foreheads lang. Mula doon sa President, Vice President, Secretary, Treasurer, Director, Assistant Director. Sige, tumayo kayo. Alam nyo ba na hindi lahat ay presidente? Hindi lahat ay direktor. Thank you po. Tignan nyo naman. Ang sasaya ng mga buhay ng mga yan, nung wala pa silang gampanin. Pero nung nagkaroon sila ng mga gampanin sa simbahan, may mga pamilya kaya yung mga yan na iniisip nila kung paano nila itataguyod. Pero dahil sa pagiging leader nila sa simbahan, ang iniisip din nila, paano kaya nila itataguyod ang departamento? Paano kanila itataguyod ang ministry na naibigay sa kanila? Di ba? Matinding pasanin yun. Palapakan natin ang Panginoon. Matinding pasanin yun, mga kapatid. Biro mo, pag leader ka, kahit di mo problema, poproblemahin mo. Kahit hindi mo pangangailangan, ramdam mo. Hello?
Kahit hindi mo dapat pasanin, papasanin mo. So, pero iba yung Alam mo naman na dapat yung mga kasama mo ay tumutulong na papasan sa mga pinapasan natin. Pero kung yung kasama mong leader o yung kasama mo sa samahan ay imbis na bumuhat sa pasanin ay sumasakay pa. Di ba sa Pilipino meron tayong bayanihan kaya, di ba? Yung bayanihan, yung binubuhat yung bahay para ilipat sa kabilang banger. Noong ang mga bahay natin ay bahay kubo pa. Pero ngayon may mga pundasyon na mahirap ng buhatin yan. Pero yung mga unang panahon, ganun kaya. Pero maganda yun, mabilis, madaling gawin. Kung lahat bubuhat, do alam mo na yung iba, nakahawak lang. Kaya happy ang life. Pero iba talaga matinding pagpasan. Pero okay lang yun. Huwag ka lang magpabitin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpabitin. Huwag ka na magpabigat. So it burdens leaders in the church. Yan ang problema sa mga high-maintenance believer. Leaders spend energy in maintaining the immature instead of empowering the willing. Kaya dito sa Acts chapter 6, nung nasa pasimula pa lamang ang church, after the day of Pentecost, pansinin ninyo, lumabas na ang isang problema. Kabago-bago pa lang ang gawain after the day of Pentecost. Dahil eto na, may mga miyembro na, mga kapatid, na instead na natulungang umusa ng gawain sa panahon ng mga apostol, ay naging pabigat sila sa mga namiminuno sa kanila. Dahil nagsimula na silang mag-complain, nagsimula na silang magreklamo, nagsimula na silang hanapan ng butas ang mga alagad. Read your Bible. Na instead na sila'y sama-sama together na usadin, amen, ang gawain ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And another problem ng isang high-maintenance believer ay ito. It limits what God wants to do. Nalilimitahan yung nais gawin ng Diyos. Immaturity keeps believers from deeper victories and greater responsibilities. In the book of Psalm 78, 40-42, ito yung istorya ni Israel nung sila'y nasa ilang. Alam nyo ba na pagkatapos na sila'y nakasaksi ng napakaraming milagro sa kanilang mga paglalakbay mula pa doon sa Ehipto nung nandun sila, nakakita na sila ng milagro doon sa 10 salot na dumaan. And then nung hinati ng Diyos ang pulang dagat, at nung nagsimula silang naglakbay sa ilang, hindi halos mabilang na sa daliri, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos na nasaksihan ng bayang ito. Pero again, dahil may mga kasama sila na mga high maintenance na mga believer sa lahi ni Israel, ito ang dahilan na nalimitahan ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat. Walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Pero ang isang high maintenance sa mananampalataya, ang bukang bibig niya, imposible. Ang bukang bibig niya, mahirap. Ang bukang bibig niya, noon yun, pastor. Pero ngayon, mukhang iba ng usapan. That is the language of a high-maintenance believer. It limits what God wants to do. Kaya sabi nga rito, mga kapatid, sa New King James Version, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo ba, problema yan. You don't give car keys to a child. Totoo hindi. Bibigyan mo ba ng susi ng sasakyan yung bata? May naman disgrasya kayo ng mga nakaraan, di ba? Dahil may isang kabataan,
Mukhang wala pa nga siyang driver's license eh. Obvious yun. Sumakay sa sasakyan ng tatay niya. Nakita niya siguro kung paano yung ini-start yung sasakyan. Na-start niya, Brother Digno. Gumamit siya ng susi. Nakita niya, umaapak din tatay niya doon sa mga inaapakan doon sa sahig. Inapakan niya, hindi niya alam kung paano ipreno. Alam niyo yung kwento, di ba? Nakadisgrasya siya. Bata eh. Kaya napakahirap, mga kapatid, na bigyan ng spiritual authority ang isang high maintenance na believer. Napakahirap na bigyan ng isang posisyon, bigyan ng isang ministry, ang isang high maintenance na believer. Dahil bakang alam niya lang, umapak sa accelerator o mag-switch on ng sasakyan. Baka ang alam niya lang humawak ng mic. Alam niya lang, mga kapatid, ay magbasa ng scripture. Alam niya lang ay kumampay sa mga kamay. Pero deep inside, mga kapatid, ay kailangan pa siyang lumago sa gawain ng Panginoon. Kaya ang dami kayang kwento kung ikukwento ko sa inyo. May mga pastor minsan nagpapa-advise eh. Dahil talentado naman, binigyan ng pagkakataon, pero high maintenance pala. Skilled naman, pero high maintenance pala itong naging dahilan ng problema sa simbahan. Naging dahilan ng problema sa ministry. Naging dahilan ng problema sa gawain ng Panginoon. Kaya delikado. Sabihin natin lahat, delicates. Dahil mistulang sanggol eh. Bata na binigyan mo ng susi. Nagtiwala ka. Pero dahil high maintenance, naging delikado ang sitwasyon. The lesson is this: God doesn't hand spiritual authority to believers who stay childish. Sabihin natin lahat, childish. Now, Roman numeral number 3. Malapit na tayo. What God wants instead ay ito. Ang gusto ng Diyos sa isang high maintenance believer, mahal ng Panginoon ang mga ganitong mananampalataya. But the Lord wants them to grow. Sabihin natin lahat, to grow. To become a growing believer. Kaya ang sabi sa Hebrews chapter 6 and verse 1, let us go on unto what? Perfection. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The word perfection in that verse simply means let us go on into what? Maturity. Sabihin natin lahat, maturity. Number 1, this is what the Lord wants for a high maintenance believer, for him to move from milk to meat. Sabihin natin lahat, from milk to meat. Kaya huwag ka nang masanay ng gatas. Sanayin mo ng sarili mong ngumuya ng karne. Katulad ngayon, karne ito, di ba? May sabaw lang. Ang hirap kayang kumain ng karne na walang sabaw. Makunat na nga. Wala pang kasabaw-sabaw. Pagka linunok mo yan, kandahirap ka. Kaya ito, huwag kayo mag-alala, may sabaw ito. Yung karne ngayon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mistulang parang ito sinigang na baka. Hallelujah. O kaya naman ay sinigang na kambing. So move from milk to meat. Seek the word, not just motivation. Develop a personal devotion, not dependency. Yan ang ibig sabihin yan Number 2, okay, this is what the Lord wants for every high maintenance believer. Take responsibility for your walk. Maging responsible ka na magmula ngayon.
Huwag ka nang sumasandal sa spirituality ng iba. Alam nyo ba na may mga believers sa church? Okay lang naman yun di ba? Na meron kang iniidolong mananampalataya sa simbahan, na kapwa mo nanay, kapwa mo tatay, kapwa mo young people, doon ka humuhugot ng lakas. Pero panahon na hindi ka muhugot doon ng lakas sa Kanya. Ikaw na mismong magpalakas sa iyong sarili. Naunawaan ba natin ito? Ipaano na lang kung nawala sa eksena yung pinag-uugutan mo ng lakas mo spiritual? Manghihina ka na rin? Paano yung tatay mo pag hindi na nagsimba? Hindi ka na rin magsisimba? Paano pag yung asawa mo nanlamig na? Manlalamig ka rin? Hello? Paano kung yung anak mo hindi na nagsimba? Magiging dahilan na hindi ka na rin magsisimba. Kapatid, take responsibility for your own spiritual walk with the Lord. In other words, pray on your own, worship on your own, and stand on your own. Paborito natin si Joshua, di ba? Ano si Joshua? Dangla. Ano yung versikulo niya? But as for me and my house, we will serve the Lord. But my question is this: how about if your house will no longer serve the Lord? Will you still serve the Lord? Nasa last days tayo ngayon. Isa sa mga sinyales na nasa last days tayo, mga kapatid, ang sabi nga ng Bible na magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng offenses, and most of the time it will start in the home. Father to mother, father to son, son to father, son to parent. Read your Bible. Kaya mahalaga, naturuan mo yung sarili mong manalangin ngayon. Ikaw na magpuso sa sarili mo. Kaya pag yung anak mo babagal-bagal pag araw ng linggo, iwanan mo na. Hindi siyang dahilan para malate ka sa simbahan. Pag yung asawa mo ang tagal maglagay ng medyas, at yun ang dahilan na malilate na kayo, kahit wala ng medyas, magsapatos ka na lang. Nag-gets yung bang sinasabi ko ngayon? Take responsibility for your own walk. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag yung asawa mo hindi nagbibigay ng kanyang ikapo, ikaw ang magbigay ng iyong ikapo. Pag yung mga magulang mo hindi nagtatights, ikaw ang mag-tithes para sa sarili mo. Dahil ang Diyos, napaka-personal na Diyos kung anong linggo Yes, dinidil tayo ng Diyos most of the time, in general. Pero read your Bible, lahat ng pangako ng Diyos ay individual basis. Lagi na. Pagpapalain ka, paggagamitin mo yung susi ng pagpapala. Hindi subject ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, sa ginagawa ng pangkalahatan. Ang pagpapala at pagkilos ng Diyos ay subject sa relasyon mo sa Kanya as a person, as individual. So take responsibility for your walk. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, serve others instead of needing to be served. Maglingkod ka. Sa iba, maglingkod ka sa Panginoon. Magpakita ka ng servanthood attitude instead of needing to be served. Palaging ikaw ang naghahanap na ikaw ang paglingkuran. High-impact Christians are low maintenance
Christians. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You know what? Shepherds don't just eat, they feed the flock too. Yan ang sabi nga rito eh. Leaders don't just receive, they pour out too. So yan, ang spirito niyan ay servitude or servanthood. Roman numeral number 4, before we closed, how to stop being a high maintenance believer. Philippians 2:12 to 13. Kung babasahin natin, turn your Bible in Philippians 2:12 to 13. Ang sabi rito ni Paul, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both in will and to do of His good pleasure. Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is how to stop a high maintenance believer. Based on this, amen, text and scripture that we just read, number 1 is this: develop a spiritual habits. And these are the habits that we need to develop to stop a high maintenance believer, or to stop us all, mga kapatid, to become a high maintenance believer. Number 1, Bible reading. Number 2, anong nandyan? Shout it. Then next. Then next. Then next. This is what we need to develop, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Develop natin. Huwag lang tayo magbukas ng Biblia pag Wednesday o pag Linggo. Let's help ourselves to have a daily reading of the Word. And then prayer. Sabihin natin lahat, prayer. Tulungan natin ating mga sarili na hindi lang tayo nagpe-pray pag general prayer sa church o nagpe-pray sa pagkain lang. But magkaroon ka ng personal devotion. Palakpakan natin ang ating mga Bible students. Meron silang tilahok sa alas 5. Praying na paglabas nila rito, tumitilahok pa rin sila. Baka naman paglabas nyo rito, nangingitlog na kayo. Wala na yung tilahok. So dapat tuloy-tuloy pa rin yung pagtilaok, pananalangin. Church attendance! Sabihin natin lahat, church attendance! Oh yes, hindi po yan. Optional ang church attendance. Sinasabi ko sa inyo, palagi kong sinasabi at muli kong sasabihin, kung may time ka sa aral, may time ka sa trabaho, may time ka sa negosyo, kapatid, ang lahat ng ginagawa mo sa mga panahon mong yan hanggang lupa lang. Tapos isasakripisyo mo yung oras mo, yung panahon mo para sa pangwalang hanggan. Mag-isip-isip ka. Kako, mag-isip-isip ka. Pag hindi mo nabantayan yan, kahit gaano ka nakatagal sa gawain ng Panginoon at paglilingkod sa Diyos, lumalabas ang pagiging high maintenance mo. Kaya sabi ni Pablo, forget not the assembling of ourselves as the manner of some is. Dahil nakagawian na kaya ng iba. Okay lang naman mag-absent paminsan-minsan. Pero yung paminsan-minsan na absent na yan, pag nakasanayan mo na, hindi mo na mapapansin at magiging normal na lang. Dahil nagbago na yung priority mo. Bakit kaya? May mga miyembro, may mga mananampalataya, they miss church. Ang dahilan nito, maliban sa emergency, kung meron man, na ito ay, alam na natin, katanggap-tanggap yan. Ang dahilan kung bakit may mga mananampalatayang naturingan, namimiss silang church, ibig sabihin, hindi sila nakakapagsimba pag-araw ng pananambahan, maging linggo man, o maging Miyerkules man, o maging Biyernes man, ng mga gawain, dahil sa mga priorities nila. Yung mga priority nila, mga kapatid, secondary na lang ang gawain ng Panginoon.
Iyan ang totoo. Sabihin natin lahat, iyan ang totoo. Kaya ang dapat nating gawin ngayon, bago tumawid ang bagong taon, loobin ng Diyos, marating natin ang pagpasok ng bagong taon, ayusin natin ating priority. Unahin natin lagi na ang gawain ng Panginoon. Pagod na kayo sa gawain ng Panginoon? Sino rito pagod na sa gawain ng Panginoon? Sino nag-iisip na gusto niyo nang magbakasyon? Taas ang kamay. Ha? Gusto niyo magbakasyon? Ayaw niyo bakasyon? Ha? Alam niyo na kasi ang kasunod dun eh. Nagbabantay kayo eh. Ha? Kaya priority natin. Sabihin natin, priority natin. May kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ayan ang totoo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. The next, how to stop being a high-maintenance believer. Choose maturity over emotions. Ask what honors God, not what feels good to me. Kaya, choose maturity over emotions. Huwag ka palagi nag-i-emote. Huwag kang balat sibuyas. Lumago ka na! Sabihin mo sa katabi mo, lumago ka na! Hindi ako galit! Totoo yan! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kang masyadong maramdamin. That is one sign of a high-maintenance believer. Easily offended. Lumago ka na. Ha? Sa tagal-tagal mo na nasa sa paglilingkod at gawain ng Panginoon, maramdamin ka pa rin. Kapatid, may problema ka. Ha? Choose maturity over emotions. Number 3, grow through trials, not escape them. Lumago ka pagdating ng mga pagsusubok. Huwag kang magdidistansya. Alam nyo, ito malungkot eh. Obviously, lumalabas ang pagiging high maintenance ng mga mananampalataya pag in the middle of their situation, nagdidistansya sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pag may problema, hindi mo na mahagilap sa simbahan. Delikado yun. Ha? Doon, kabaliktaran naman ng iba. Ha? Pag may problema, palaging nasa altar. Pero pag pinagpala na, hindi mo na mahagilap. Ibang klase naman yon. Other side ng pagiging high maintenance yon. Pero isang mananampalataya na kung kailan may problema, kailan may pagsubok, ikaw ay umiiwas na sa gawain at paglilingkod sa Panginoon, mali yun eh. Lalo kang lumapit sa Panginoon, lalo kang magpakumbaba, lalo kang lumapit sa altar, lalo kang magpakapuspos. Come on, hallelujah! Lalo kang tumawag sa Panginoon. Because challenges make champions. Si David, ang isang halimbawa dyan. Walang halos tumanggap ng hamon ni Goliath. Takot na takot ang mga kasunduluhan ni Israel. Pero nung dumating si David, alam nyo na ang kwento. And then hindi lang yun. How about Joshua and Caleb? Ang sabi nung 10 spies na kasama nila, hindi natin sila kaya. Mga higanteng mga naroon, Moses, sabi nila. Pero sabi ni Joshua at ni Caleb, kumalma kayo mga kapatid. Sila po'y mga hot pandesal lang para sa atin. Ang mga taong naroon. Wow! Challenges make champions. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung palakpak para sa ating Panginoon. At habang lahat tayo tumatayo sa ating upuan, the conclusion of the whole matter is this: God doesn't want His people to remain spiritual infants. Shall we say amen? He wants believers who grow, who stand, who serve, and who lead. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus.
Yes. Now ang prayer natin ay ito, Lord, help me grow from being a high maintenance person to a high impact believer. Yun ang dapat. Dahil ang totoo niyan, ito ayaw lang natin aminin. Tayong lahat, sabi natin lahat, tayong lahat, meron pong attitude ng pagiging high maintenance na believer. Yan ang totoo. Maring iniisip mo kanina sa ating pag-aaral, sino kaya ang kinakausap ni Pastor? Sino kaya ang tinuturuan ngayon na high maintenance? Alam nyo, hindi lang believer, pati pastor kaya. May mga ministro rin, may mga pastor din na naturingan na high maintenance. Alam yan ni Pastor Prado. Ha? Alam ng mga leaders natin yan. Dahil may mga pastor din, may mga ministro din, high maintenance kaya. Naturingang pastor yan, naturingang ministro. Pero may pagkabalat sibuyas. Ha? May pagkamaramdamin. Hindi lang nadalaw ng presbyter. Hindi lang nakamayan during conference. Ha? Di ba, Pastor Prado? May mga high maintenance ba na ministro sa section 2? Tumatawa na si Pastor Prado Ha? Totoo yan. So hindi lang pang believer ito ng mga naturingang miyembro sa simbahan. Pati kami ng mga ministro. Sa pool din. At kasama rin dito. Dahil deep inside, sa katauhan natin, pag hindi natin nabantayan, merong ganung attitude. Kaya sabi doon ni Pablo, hindi ko kayo pwedeng kausapin kaya na katulad sa isang spiritual dahil kayo'y carnal pa rin. Kayo'y mga sanggol, hindi ko kayo pwedeng kausapin na isang malaguna. Tao na sa pagkatao. Bakit? Dahil meron pa rin kayong pagtatalo-talo. Meron pa rin kayong pagkakabahabahagi. Maramdamin pa rin kayo. Nagsisiraan pa rin kayo. Hello? Nagbabangayan pa rin kayo. Lahat ng yan ay nagpapahayag ng pagiging high maintenance na believer. Tayong lahat meron yan. Ayaw nating aminin, lumalabas paminsan-minsan. At ito ang pinakamahirap. Pag hindi mo ito na-recognize sa sarili mo, yun ang pinakamahirap. Dahil mahirap kang tumanggap, mahirap kang tumanggap ng saway, mahirap kang tumanggap ng paalala, mahirap kang tumanggap ng turo at aral. Dahil nga, hindi mo recognize, ikaw mismo ay high maintenance. Again, tulungan tayo ng Diyos ngayong gabi. Yan yung sinasabi ko kanina, kung bakit ko sinabi na walang katapusan ng paglago. Ikaw, pastor, tapos na bang paglago mo? Yun ang akala nyo. Ha? Pastor, ikaw, hindi ka na ba na-offend? Ikaw lang yatang nang-offend. Yun ang akala nyo. Dahil tayong lahat, sabihin natin lahat, tayong lahat. Kaya di ba sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya, pag ganito mga pagtuturo, every Sunday, ito dapat ang attitude natin. Pag nangangaral ang mga ngaral, nagtuturong tagapagturo, huwag ka masyadong relax. At sinasabi mo, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Alam ko ng direksyon. At para sa iba yan, no. Pag ganun ang attitude mo, you are a high maintenance believer. Dapat ang attitude mo, Lord, ano yung mensahe mo para sa akin ngayon? Sa gitna ng mensahe, sa gitna ng pagtuturo,
doon nakikita ang isang matured na mananampalataya. You are always willing to receive what thus saith the word of the Lord is. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Help us, God. Sige nga mga kapatid. Come on. Come on. Hallelujah. Shall we love the Lord? Shall we love the Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige mga kapatid, digest the word. Digest in your heart. Digest in your mind. Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, you are not finished with me yet. I'm still a work in progress, Panginoon. Help me, God, to continue to grow in your grace and in your knowledge, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God, for your word sa gabing ito, Panginoon. We receive your word. Alam mo ang bahagi ng aming pong pagkataong espiritual at pagkataong laman, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Kinakausap mo kami sa pangkalahatan. Pero Panginoon, tunay nga na hanggang ngayon nangungusap ka rin pang-individual. Kinakausap mo rin kami personal, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you for your word. We bless your name. We exalt you, Jesus. Hallelujah. Help us, Lord, to continue to grow in your grace. Hallelujah, Jesus. Opo, Panginoon, alam mo ang aming mga flaws. Alam mo ang aming mga shortcomings. Alam mo ang aming mga weaknesses. Alam mo, Panginoon. Hallelujah. Help us. Help us, God, to grow. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Habang umaawit tayo, amen, you can continue to pray where you are. Praise God. At bago tayo magtapos, utter your prayer. Say your prayer sa Panginoon. Dahil hindi pa tapos ang Panginoon. Hallelujah. Sa taong ito, may pagtuturo ang Panginoon sa atin. Patuloy tayong pinapalago ng Panginoon. Hinuhubog ng Panginoon. Sa mga conferences, sa mga amen, seminars, sa mga gawain tuwing araw ng linggo, tuwing araw ng Miyerkules, sa lahat ng pananambahan natin.